Okay, mga kapusot ka pamilya, magandang umaga sa lahat. No? So, bigyan natin tong awiting Pilipino. Sa aking puso, matigaling kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, nilantay ng perlas ng silanganan. Wari na ko ng kayamanan ng may kapal. Bigay sa aking talino sa mabubulaan sa aking katutubo ang maging mapagmahal. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, isang bansa, isang diwa, ang minimiti ko. Sa bayang kapandila, laan buhay ko tila. Ako'y Pilipino, Pilipinong totoo. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Okay, mga kapusot kapamilya, sa makaisa pa, magandang umaga sa lahat. No? Okay, balik tayo sa ating pagpatuloy natin ating talakayan dito sa ating pagpakabana. No? Ah, sa ating pagpakabana ngayon, natapos tayo kanong isang araw kahapon na bali naitalakin natin kahapon yung pagpatuloy sa strukturang komunista. No? Ginagawa natin ito para malaman natin ano talaga itong komunismo na gustong umagaw sa atin, no? Gustong sumakop sa atin, at sigurado tayo na pagka sinakop tayo ng komunismo, gawin tayo ng alipin, siyempre masakop man talaga tayo, no? Kung hindi tayo magpakabana, madali lang, no? Saka isa sa hinikayat natin na magpakabana talaga tayo para porsik sa ating mga mahal sa buhay, no? Sa ating pamilya at sa ating barangay na may dipinsa natin against pananakop ng China. Kaya itong China kasi alam natin ito ay komunista, no? Komunista. So walang paniniwala. So talagang hinikayat natin ang lahat na magpakabana. So para matagal itong ating aksyon ng ating barangay. So alam niyo po ito sa ating dapat maorganisa na tayo kasi alam natin na tumitindi yung ating sigalot sa West Philippine Sea, at naipalam na rin natin ito sa command ng ating mga commander, no, sa taas, sa creator nitong ating guerrilla forces. So hinihikayat namin lahat, no, at ang gobyerno, yung nasa local government din natin, yung instruction sa atin galing sa taas na ma-retires, kasi meron naman talaga kaming ano tawag nito, pakialam dito, kasi nga kami ay mga retired na sundalo, at sa pag-retire namin meron kaming siyempre mayroon kaming pension, matanggap pa rin kami sa gobyerno, at meron kaming kaakuhan dito, no? May responsibilidad kami kasi nga
meron kaming ano sa gobyerno, no? Task sa gobyerno. Kasi dati kami mga sundalo, so share namin yung kaalaman namin at saka yung konsensya din namin, no, na ipagtanggol. Kaya hinikayat namin lahat ng mga nasa local government unit na bigyan pansin ito, no? Kasi share na natin to sa ano, sa ating mga kababaryo. Parang walang ma-action itong ating local government unit dito sa West Philippine Sea, no? So, siguro kung hindi talaga ito magpakabana sila, kung magkaroon man ng gulo, hindi na kami masisisi ng taong bayan kung ano, kasi parang walang aksyon eh. No, walang aksyon yung ating mga local government unit, no? Parang nagpakabana dito yung ano lang, kaya before tayo mag-start, no? Before tayo magdasal muna siguro tayo, no? At tapos pagkatapos ng dasal, ano tayo, mag-shout out ng ating mga commander ng ating guerrilla forces against Chinese invasion. No? Okay? Magdasal muna tayo. Hikayatin natin ang banal na espiritu para tayo ay magabayan palagi, no? Sa ating banal na espiritu, no? At sa ating ding ipanalangin sa banal na espiritu na sana ang ating mga local government unit, ang ating gobyerno ay magpakabana dito sa nangyayari ngayon, no? Kasi parang walang aksyon, no? Bahagi naman natin sa kanila, na-coordinate na natin sa kanila, pero walang aksyon. So, ito na, no? Magdasal na rin natin sila. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Pamarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan aron mailan namo ang kamaturan nga mao si Jesucristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mubati o mutagad sa among isig katao. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati o gipahilayo kaunamo amo daw tang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw. Din ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Din ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Din ang katahap dasigo namo sa paglaom. Din ang kangit-kit banwagan namo sa kahayag. Din ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Dios nung agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha. Nga kami lipayon kaysa paglipay. Nga kami pagasabton kaysa pagsabot. Nga kami higugmaon kaysa paghigugma. Tungod kay diya sa paghatag kita makadawat, diya sa pagpasaylo kita mapasaylo. Diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Angkun ang kalingkawasan, isangyaw sa tanan ang kamatuuran, ng atong Diyos muluwas nga iyang katawhan. Nakanako ang Espiritu sa Ginoo, lumadasig nga mabarugan ang pagtuo. Sa kabusog ginikawan, isangyaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa linupigan. Ang maayong balita sa linupigan.
Okay, mga kapuso at kapamilya, nung nakarang vlog natin, naparinig natin yung interview ni General Victor Corpus, no, yung dating PMER Class 1967 na nag-defeat sa ating gobyerno. Tapos yun din ang dahilan kung bakit sa panahon niya, sa pag-defeat niya, sumapi siya sa kilusan ng revolusyon. So, nilimas nila yung mga armas sa PMA, no? So, panahon ni Jal Marcos yon, no? Sa statement niya, hindi maklaro, kaya mamaya siguro ulitin natin, no? Ulitin natin, no? So, iparinig ko sa inyo ng buo. So, before tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa mga maagang nakasubaybay sa atin, no? Saan pa ba to? Watching ngayon, Ma'am Rose Dahan, Ma'am. Shout out sa iyo, Ma'am. No? Shout out sa iyo, Ma'am. Aga tayo, Ma'am. So, regards ko sa akong amigo ni Master, no? At saka, shout out din kay Master Rogelio Agpalasin, no? Dati kong kasamahan sa 26 IB. No? So, maayong buntag, no? Sa tanan, no? Shout out ninyo din, ha? No, labi na kay Ma'am Gud kay pinakaon na gud siya, no. Mayong buntag, Brad Bini sabi niya. Okay, Ma'am, mayong buntag pod, no. So patuloy tayo, Ma'am, sa pagpakabana aning atong kahimtang karon kabayan sa West Philippine Sea, no. Okay, shout out din kay Emmanuel Oclaret Bakaran na nanonood sa atin ngayon at sa aking ang aking inday, no, si Inday Miriam Bartodaso. Good morning. Good morning, Day. Shout out ninyo diha sa asa mo sa Dubai. So, mayong buntag ninyo, Day, diha. O buntag ba diha, Day? O mayong adlaw na lang sa tanan. No. So, regards ko sa imong papa, Day, kay murag dugay-dugay na mi wala kadto dito sa Lunukan, no. Manolo Fortits Bukidnon. So, may buntag sa tanan. Okay, mga kapuso at kapamilya, sa ating pagpatuloy, iparinig ko ulit, no, bago tayo mamaya pagtapos mag-shout out tayo sa lahat ng ating commander sa Barangay Guerrilla Forces, Barangay Guerrilla Unit ng Filipino Guerrilla Forces, no. So, mamaya, no. Okay, parinig ko ulit yung interview kung kabuuan para malaman natin, no. Tapos before ko iparinig yan, i-show ko muna yung sinabi ni Juma Season, no. Ito yung statement ni Juma Season about kung ano ang mga tawag nito, gusto niyang i-organisahin lahat ng sektor sa ating lipunan, no. So, ito yung statement ni late Juma Season, yung leader ng pag-establish ng komunista sa establishment. There are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the new People's Army, and the building of the National Democratic Front. The Communist Party of the Philippines was established on December 6, 1968 as the Marxist-Leninist vanguard party of the working class. This party is supposed to be the standard bearer of the working class, which is that class that is the most progressive, productive, and political force in the Philippines. It is true that a minority class, especially only the party which represents it, cannot win the Philippine Revolution all by itself. At any rate, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan,
or bayan in short. It has a membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. As I have earlier pointed out, Partido ng Bayan, founded last August 30 and 31, was an outgrowth of Bayan, the big coalition. Okay, yun ang statement ni Juma Siso, no? Sabi niya na nagkamali pa nga siya ng bigkas doon sa KMP, yung Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Nagkamali siya ng bigkas noon, na bagkas niya una yung PKM, yung Pambansang Kilusang ng Magbubukid. Kasi ito yung PKM na ito, mga kapusot kapamilya, ito yung underground ng KMP. Kumbaga ito yung Kilusang Magbubukid ng Pilipinas under ng magsasaka, no? Yung pag-organisa ng magsasaka. Itong Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, ito yung lutang, ito yung nasabi ko na madaling malaman ang indiksyon sa isang lugar, katulad na pumunta ka doon sa Agusan del Norte, sa kanila ay Uman, no? Uman. O nyo na magsasaka ng Agusan Norte. Tapos pag pumunta ka sa Namasur naman sa Agusan del Sur, pag pumunta ka dito sa Bohol, ito ay sa Negros Oriental, ito ay kaugmaon, no? Kaugmaon, no? Kahugpungan alang sa ugma sa gagmayng mag-uuma sa Oriental Negros na yan, kaugmaon, no? Kahugpungan alang sa ugma sa gagmayng mag-uuma sa Oriental Negros, yan, kaugmaon. So madaling malaman, no? Tapos dito sa Bohol, mayroon silang tinatawag na ano ba tong sa Bohol, nakalimutan ko. Mamaya maalala ko rin yun, yun ang sinasabi ko, andan ng KMP, no? Tapos ang underground movement niyan sa KMP, Kilusang Magbubukid sa Pilipinas, ito yung nabanggit ni Juma Sison kanina, no? Sa interview na sabi niya, una niya nabigkas ay sabi niya, Pambansang Kilusang ng Mag-uuma, no? So usually yun ay underground yun, no? Kaya nung pagkabanggit niya doon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, medyo natawa siya kasi nauna niyang binanggit yung Pambansang Kilusan ng magsasaka. Yun ang underground, no? So, mga kapusot kapamilya, i-play ko ulit yung yung interview ni Victor Corpus, no? So, papakinggan natin ulit kasi medyo malabo yung nakaraang vlog na pa natin. Okay.
yung third year ni Gilbert Victor Corpus. What was your role inside ng gumawa ng military training? Ikaw rin ang gumawa Yes. ng NBA na mga Yung military training ng NBA kami. So, ikaw yung nagplano. Yeah. So therefore, yung training nila ay galing sa knowledge mo. Yeah. That was your role. Yes. Hindi ka sangayon doon sa Plaza Miranda Valley. Ano nangyari? Nangyari yung Plaza Miranda bombing. Nangyari yung teorya ni Joma. That is the brilliance of Joma. Yung revolutionary lead na Yeah. sinasabi. Na na-predict na yung mga nangyayari. Kailan? It's a different kind of brilliance na may dahil ginamitan ng acts of terror like the bombing of the Liberal Party meeting de Avance August 21, 1971. So tama si Marcos, kayo nga. Yeah. Mali yung Liberal Party Yes. si Marcos. Yes. I was then newly elected or appointed as a member of the Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Kahong-kahong ebidensya na direkta nag-uugnay umano sa ilang militanteng grupo sa rebelding New People's Army ang inilabas ng Armed Forces of the Philippines. Sumo si Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations o J7 Brigadier General Antonio Paclade na miyembro ng National Task Force to End Insurgency ang naglabas ng mga ebidensya. Ilan dito ay dokumentong pirmado ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison kaugnay ng 5th International Assembly na isinagawa sa Hong Kong kung saan kasamang dumalo ang karapatan. Ang ating gobyerno hindi lang gumagawa ng nagpapublicate ng report. Sila ang nagpapublicate ng report. And by the way, hindi si AFP, hindi ako, hindi ang gobyerno ang nag-red tag sa kanila. Tingnan niyo yung websites ng Philippine Revolution Web Central. Tingnan niyo yung website ng ILPS. Tingnan niyo rin yung website ng NDF International. Lahat yan. Makikita niyo doon yung mga pangalan ng karapatan, ng Ibon, nandan yung Act, yung Gabriela, itong mga Makabayan Blocks. Nandyan lahat. At signed mismo ni Jose Maria Sison. Inilabas din ng AFP ang ilang video at larawan ng mga armadong kabataan na estudyante ng mga salugpungan schools na pinatatakbo ng mga non-government organization. Ipinakita din ni Paclade ang mga libro na naglalaman ng mga radical information na iniimprenta ng Ibon Foundation para sa salugpungan community learning centers. Isa sa miyembro ng editorial board ng libro ay asawa ng Secretary ng Southern Mindanao Regional Committee ng New People's Army. Dito umano itinuturo sa mga kabataan ang pagkagalit at paglaban sa gobyerno. Pumasa si Lieutenant General Antonio Parlade, tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa mga hamong uparan at masigara ang sinasabing front ng New People's Army. Matibay po ang ating ebidensya. Nag-usap na kami ni Secretary Lorenzana at yun naman yung guidance niya. Kung mayroon tayong ebidensya, ituloy. Ituloy lang yung ginagawa ko. Kung wala, tahinig ako. So nandito tayo ngayon, kuyan. So ang ibig sabihin nun, meron tayong ebidensya. Sa eksklusibong panayam ang damdaming bayan, ipermisulta ni Parlade si Ka Eric, dating kadre ng CPP National, dating campus writer at mag-aaral ng University of the Philippines Diliman, na-recruit umano si Ka Eric sa New People's Army bilang taga-recruit din ng mga komunidad at mag-aaral sa Visayas ng 27 taon. Isa lang daw siya sa mga kadre ng kinusahan bawang mga kabataan galing sa eskwelahan o sa rural o white areas kung tawagin nilakawing proyekto umano ni Ka Eric bilang hepe ng Bagong Alyansang Makabayan sa Panay ay angap ng papanalsik kay Pangulong Era Estrada. Kami po nagpapalsik kay Pangulong Estrada. And during that time po, hindi alam ng mga senador, ng mga kongresista at mga governors na kausap namin
pati po ni Manong Chavez, I think hindi rin namin kasi pinaprangka sa kanya na ang kaharap niya ay mga CPP kadre. Maybe may idea lang siya, hindi rin naman namin kinoconfirm yan. Nung nasa NPA na kami, sa kanya na nalaman na kami pala yung dati. Kami yung naglinya kay Cardinal Sin. So, marami pong dapat may kwento na totoo na hindi po ito gawa-gawang kwento ni General Tarlabi. Pero 10 taon bago makalabit at mapaliwanagan ng militar noong 2015 na kilala na umano ni Ka Eric, ang kapatid ng artistang si Angel Oxy na si Ella, isa rin umano nga NPA sa Polillo Island. Pagbubunyag ni Ka Eric, alam ito ni Angel. Ako po yung nagbunyag na si Ella Colmenares ay naging NPA sa Polillo Island. Ay yung kapatid ni Angel Oxin. Okay. That was the year 2004, 2005, kung hindi ko makakalimutan. Nang nakita ko siya sa Polillo Island, nagpaplano kami noon sa NOC na i-raid ang munisipyo ng Municipal Police Station ng Polillo Island, Quezon Province. She was there. Isay ang gamit niyang pangalan, tsaka Pina. Alamin ko ni Angel Oxin Cadeo kasi nung sometime around 2006, na bumaba yan si Ella, at kinontak namin dito nung nasa National Operational Command kami na sa Luzon area, dito sa area ng Cavite kami may safe house. Okay. Kinontak namin siya. Humihingi pa kami ng tulong yan, kasama siya sa kanyang kapatid na si Angel Oxin. Nag-withdraw pa ngayon one time ng 20,000 sa ATM sa BPI sa Timog. Para alam ko na siya si Angel Oxin, alam namin. Marami kami nakakakilala sa kanya. At alam namin na hindi naman Angel Oxin ang pangalan niya. Colmenares talaga siya. Mahasang din niya sinabi ng dating kadre ng CPP na konektado sa NPA ang lahat ng nakapwesto ngayon sa Makabayan Block. Nakakakuha rin umano sila ng allowance mula sa consultant fees at pondo nga gaya ng listana ng liquidation support galing sa Kongreso. Pangako ni Ka Eric sa DZRH, handa siyang humarap sa Kongreso para matunayan ang kanyang mga nalalaman. Kaya dinideklara ko ba ngayon sa programa mo kadayon sa DZRH na ang lahat na nakaupo na mga bayan mo na representatives, Anak Pawis, Gabriela Women's Party, Kabataan Party, at ang ACT teachers ay lahat mga CPP. Opo, that is a direct declaration. Wow. Am I willing to confront them inside Congress kapag ipatawag ang executive session? Kapag mag-challenge ang DCRH through the Speaker Velasco na may mga CPP pala sa loob ng Kongreso, am I and are we willing to confront them face to face? Ang sagot po, kadayong positive. Bukas ang impilang DCRH sa balik o paliwanag ng mga nabanggit at ilan pa ang pangalan sinambit ni Ka Eric sa panayama ng damdaming bayan. At yan ang NBC Network News. At niyo, Rosa, nagulat. Okay, kapuso at kapamilya, no, narinig natin, no. Yun yung kabuang interview ni Kenny Master, no, under ng DCRH, no. Ito maliwanag talaga yun, no, pati si Jar Parlade interview, no, magmula kay Jar Corpus, no. So makita talaga natin na grabing panlilang ng NPA at saka yung sinabi ko nga napakalakas ng NPA, no, ng komunista. Kasi lahat ng sektor ng lipunan ay inorganisa nila against sa ating gobyerno, no. So yun nga, sinabi una ni Juma Season, milyon ang kanilang kasapi sa legal force nila. Kaya medyo matibay talaga itong komunista na ito. Kaya pilit natin itong pinapaalam, no, disclaimer sa mga nag-interview dito na kailangan natin i-show down din ito para awareness na rin sa mga Pilipino nating lahat, no, kasi itong ideolohiya na ito ay galing sa China at itong China ito ay ito yung gustong sumakop sa atin, kaya nagkakagulo itong ating West Philippine Sea na dapat nating ipagtanggol at sama-sama tayo magtanggol dapat dito, no. Pero parang yung local government at national government natin, kaya nga medyo eager masyado na yung ating mga founder ng yung dating mga retired, no, mga retired na ating mga opisyal ng ating mga kasundaluhan at ating mga kasundaluhan, nakipako doon, no, na masigasig kasi ito nga ay anong magagawa natin sa kanila kung gasbasta na lang ibibigay natin yung teritoryo natin, yung ating barangay, ating kawawa naman ang ating pamilya, no, kasi sa atin lang dito, kailan pa ako nagsabi, no, parang walang aksyon, no, maghihintay pa ba tayo na mayroong lalusob talaga? So mahirap na, hindi na tayo makahabol sa pag-organisa, no? Kaya lagi nagpaalala yung ating mga commander sa taas, no? Na sana makapag-umpisa na tayo sa
sa ating mga layunin, no? So ituloy natin, no, yung ating ito. Nabanggit ko yung pag pinagpatuloy natin yung National Democratic Front Organization, no? Yung pag-organisa nila sa mga magsasaka, sa mga manggagawa at sa mga mangingisda, no? Yung nabanggit ko nung nakaraan, yung doon sa Santa Catalina, nalaman din natin na nagbigay suporta, no? Nagbigay suporta sa sa organization nila sa Fisher Folks under ng Pamalakaya, yung sa Sitio Guba ng Barangay Poblasyon ng Santa Catalina, ay yung Sernet talaga, yung ano ba yung ibig sabihin ng Sernet? Community, kalimutan ko na, pero iba na natin yun, no? Yung ito sila nangangalap ng budget sa labas ng bansa, usually sa Europe, kasi ang ginagawa nila kasi ang sinusuportahan ng Sernet doon sa Negros Oriental itong magsasaka at saka manggagawa, no? Magsasaka at saka itong mangingisda, no? So itong magsasaka nga yung OCFA, yung United Calangao Farmers Association Incorporated, ito yung binigyan ng Sernet ng kalabaw, 5 kalabaw, pero bali 10 kalabaw yung ay bibigay ng Sernet, pero niloko rin ng Sernet, no? Kasi ito pira-pira din naman talaga ito sa komunista, kasi alam niyo po, yung 10 kalabaw na ni-request nila, bali support ng Sernet sa kanila, no? Yung Sernet quarters sa Cebu, eh. And then ang binigay nila doon sa Calangao, doon sa OCFI, yung United Calangao Farmers Association Incorporated, 5 lang. Saan napunta yung 5? Ang ginawa nila, kasi 10 nga yung binigay, para kunwari 10 sa kanilang documentation, no, pag pictorial, humiram sila ng 5 pangkalabaw para maging 10. Ganun ka mangingilad itong mga komunista, no? Biruin mo, 10 kalabaw ang dinonate, ibinigay ng Sernet, no? Tapos yung 10, 5 lang ang binili, tapos yung 5 para maging 10, humiram sila ng 5 pa. Tapos ang natanggap lang talaga doon sa Calangao, 3 lang. Bakit? Kasi yung 2 binigay din doon sa Barangay Nagbalay na organisa rin ng magsasaka ng Anak Pawis, kasi Anak Pawis yung nag-organisa doon, sila Katoni at saka si Kamabin. So mga kapuso at kapamilya, yung ganun ka tindi itong mga komunistang ito, no? Kaya kaya palagi ko binabalik-balik ito, dahil itong komunista, ito yung source ng komunista talaga, itong inchik. Tapos ito ngayon ang sasakop sa atin, tapos hindi tayo magpakamada dito, no? Hindi tayo magpakamada, no, sa ating gobyerno. Kaya dapat magpakabana talaga tayo dito, kasi mahirap kung masakupin tayo nila, no? Kaya ito, ituloy natin yung natin sa ito. Patay natin yung ilaw, pero medyo malabo man. Okay. Yung may isda yung na-i-deliver ko nung nakaraan. Kahit na doon sa Obando, Bulacan, nakuha natin yung nila, yung na may isda. Tapos sa church naman, na-deliver na rin natin ito, no, kang education kung napasukan ng simbahan. Tapos ito ngayon, tingnan nyo. Kanina na-deliver ni Juma Season, no, sa interview sa kanya. Sa mga professional, no, nandyan yung Alliance of Concerned Teachers, no, yan, kasapi nila yan. Tapos yung nasa gobyerno nagtrabaho, yung Courage. Tapos yung nasa baba,
medyo malabo dito sa ano, di natin makuan. Andyan yung National Alliance for Justice, Freedom and Democracy. No? Ito yung grupo ng mga abogado. Kaya nga, sinasabi ko na, sabi ng mga tao, pag pumunta tayo doon sa mga barangay, sinasabi nila, nagsuporta yan sir kasi walang pinag-aralan, madaling malinlang, no? So mga kapuso at kapamilya, ulit-ulitin ko, hindi lang may hirap ang napektuhan dito. Lakip ang mga profesional kasi nga mayroon silang abogado, mayroon silang pari, di ba? Mayroon silang pari, mayroon silang teachers, no? Kasi lahat ng sektor ng lipunan ay pinasok, yun ang binanggit ni Juma Sison kanina. Kaya dapat tayo talaga magpakabana dito, no? Kasi maliwanag yung sinabi ni Juma Sison, the Alliance of Concerned Teachers, which is ngayon, kasi sinabi ni Juma Sison yun, 70s pa yun. Oh, ngayon nag-improve ba sila? Oh, di ba? Sabi pa niya, progressive and productive na communist na kanilang ginawa. Oh, di ba? Talo niya yung China eh. Yung China yung unang PKP natalo niya kasi yung unang PKP na itinatag ni Crisanto Evangelista galing din ng China yon, pero madaling nabuwag kasi hindi nila kinonsider yung simbahan, yung professional, mga kababayan, hindi nila kinonsider yon, no? So matigas talaga itong komunista natin dito sa Pilipinas, no? Hindi lang nila dahil tayong mga Pilipino medyo rin tayo hindi nagkakaisa, no? Kaya nahirapan din sila. Tapos nahirapan din tayong ma-eliminate sila. No? Kaya hanggang ngayon patuloy pa rin sila kahit na nandiyan na yung EO70 yung NTFL Cup, no? So nakita din natin sa panayam kanina yung statement ni Jar Parlabi at saka ni Ka Eric. Ito si Ka Eric, ito yung yun yung isa sa sinasabi ko na aware tayo doon sa mga nag-aaral, no? Nga kung may makita kayo diyan sa inyong pinag-aaralang universidad na walang plano gumraduate pero matalino, yun na yung mga organizer na League of Filipino Students katulad ni Ka Eric na sinabi niya talaga, no? Sumurinder siya at sinabi niya naging membro pa siya ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines. So kaya kailangan talaga tayo magpakabana dito, no? No, kasi ito pag nangyari dito, sabi ko nga, pag sumakop yung insik sa atin, ang magmamaniobra sa atin, ito sila, no? Yung mga ng mga komunista, mga galamay ng komunista nandito sa atin. Okay, nandito na nga sa atin eh. Nakapasok na nga, no? So kaya mga kapuso at kapamilya, tayo lahat ay magpakabana kasi mayroon na silang abogado, mayroon na silang teacher, mayroon na silang nasa gobyerno nagtatrabaho, nakuha nila. So, kikita mo yan. So, mayroon pa silang free legal assistance group na mag-abogado rin, no? Tapos, andito rin yung mga kababaihan, no, na inorganisan nila, no? Mga kababaihan, no? Ang lutang na pangalan ay Gabriela. Yung Gabriela, nasa Congress na rin ngayon, no? Nasa Congress na rin, no? Kasi nakapasok na nga sila dahil sa Republic Act 7941, no? So nandiyan na sila sa Congress ngayon. No? Kaya nga may mga batas tayo na against sa mga may paniniwala sa atin, no? So mga kapuso at kapamilya, dapat talaga tayo, aware tayo dito. Dito sa Gabriela, no? Hanggang barangay ito na organisasyon na tinatag nila, no? Ang pinaka-underground ng Gabriela, ito Makibaka. Ano yung Makibaka? So, malayang kilusan ng bagong kababaihan, no? Malayang kilusan ng bagong kababaihan. So, ito yung Makibaka underground ito, no? Doon na yan sa barangay. Mamaya makuha natin yan doon sa struktura sa barangay, sa pag-organisa ng mga CPP, NDF, no? Tapos, yung urban poor, no? Yung urban poor, ito yung pinakamarami, no? Diyan sa siyudad. Kaya tingnan nyo, kung magkaroon ng rally sa siyudad,
marami silang hinahakot galing sa mga squatters area, no? Squatters area, no? Ito 'yun. Doon sa nung nandoon kami sa Bulacan, kinukwento ng mga sumasama sa nagrarally kasi yung mga mahihirap nga galing sa squatters, pinapangakuan sila na bigyan ng 200 pag sumama sa rally, no? Tapos pagdating doon sa gutom din, pinababayaan sila, no? So kasi ang papel naman nila doon, hindi naman talaga sila kasi siyempre mahirap 'yan, mga squatters nga. So ang nangyari, gusto lang magkapira tapos libre sasakyan, no? So sasama talaga 'yan kasi parang gala na rin nila, no? Natutuwa din sila sa gala nila. Pero ang totoo, ginagamit sila para pampadami ng tao. So hindi ibig sabihin, ang gusto lang nila marami tingnan pero hindi naman lahat ay kasapi nila, no? Yung pangilad lang nga eh. Tapos nabanggit kanina ni Jose Marasison ito, yung bayan muna, no? Anak Pawis, Anak Bayan, so Gabriela, tapos yung Makabayan Black galing yan sa bayan, no? Bagong alyansa Makabayan. Ngayon nag-improve sila nga. Kaya nga sabi niya progressive and productive, no? Yung NDF na inorganisa niya legal, sa legal. Kasi nga ito progressive talaga kasi nakapasok na sila sa Congress eh. No, nasa Congress na sila. Alam natin yan kung sino yung membro ng Makabayan Black. No, mayroong 12, no? 12 na grupo na nandyan sa Makabayan Black. So kaya natin, no? Sa sunod isa-isahin natin yan pag ilatag natin yan. So mga kapuso at kapamilya, so wala na tayo yung oras, so shout out tayo, no? Pag shout out tayo sa ating mga commander diyan sa Barangay Guerrilla Unit under ng Filipino Guerrilla Forces na nagpakabana alang sa ating depensa sa ating mahal sa buhay at sa ating barangay, no? Pagdepensa sa ating barangay. So sana tayong lahat ay magpakabana dito, no? Kasi para naman sa atin talaga ito. Wala nang ibang Pilipinas, sabi ko nga, wala nang ibang Pilipinas na ating pupuntahan, no? Ang nag-iisa lang yung Pilipinas natin, yung sigalot ngayon sa West Philippine Sea, yung ating tututukan, no? Para sa ganon ay kailangan natin itong makuan talaga, masulbad, no? So ito mga kapusot kapamilya. So ngayon tingnan natin, no? Kung anong magagawa natin. So dapat magpakabanaan na yung ating mga yung ating mga nasa gobyerno, no? Kasi kung hindi magpakabana itong ating nasa gobyerno, mahihirapan tayo, no? Ayaw lumabas yung ating papakita. Okay, shout out muna tayo sa ating mga commander, no? Sa ating mga commander, shout out tayo. Okay, mga kapuso at kapamilya, shout out sa babasahin ko lang itong pero babasahin ako. Republic of the Philippines. So, basahin natin Republic of the Philippines. Headquarters Filipino Guerrilla Forces. April 9, 2004. General Order number was 01. Ito. Creation of Filipino Guerrilla Forces. Sabi natin, Commander yan. Number 1. The Filipino Guerrilla Forces National Headquarters
is hereby created effective 09 April 2024. 2. The National Capital Region Command, FGFC, is hereby created effective 09 April 2024. 3. The Southern Luzon Area Command, FGF, is hereby created effective 09 April 24. Ito yung pag-create, no, anong April 29, April 9. Number 4, the Northern Mindanao Command for Filipino Guerrilla Forces, Northern Mindanao Command, is hereby created effective 09 April 24. Number 5, the Eastern Mindanao Command, Filipino Guerrilla Forces, is hereby created effective 09 April 2024. The Southern Mindanao Command is hereby created effective 09 April 2024. The Region 1 Command, Filipino Guerrilla Forces, is hereby created effective 09 April 2024. Number 8, the Region 2 Command, Filipino Guerrilla Forces, is hereby created effective 09 April 2024. Number 9, the Region 3 Command, Filipino Guerrilla Forces, is hereby created effective 09 April 2024. The Region 4A Command, Filipino Guerrilla Forces, is hereby created effective 09 April 2024. The Region 6 Command, ito Bisaya na ito, no? The Region 6 Command, Filipino Guerrilla Forces, is hereby created effective 09 April 2024. The Region 7, yung region na natin ito, no? The Region 7 Command, Filipino Guerrilla Forces, is hereby created effective 09 April 2024. The Region 8 Command, ito, Eastern Visayas, ito, Eastern Visayas. Yung Region 6 is Western Visayas. The Region 8 Command, Filipino Guerrilla Forces, is hereby created effective 09 April 2024. The Region 9 Command, ito, Zamboanga area ito, no? Filipino Guerrilla Forces is hereby created effective 09 April 2024. So, yung Region 9, yun yung parts ng West Mindanao, no? Western Mindanao. The Region 11 Command, FGF, is hereby created effective 09 April 2024. Yung Region 11, yun yung Northeastern Mindanao, no? Command. Region 13, Region 13, ito yung Caraga Region, is hereby created effective 09 April 24, no? The Office of the Supreme Filipino Guerrilla Forces is hereby, National Headquarters is hereby established effective 09 April 2024. The Office of the Deputy Supremo, si Commander Mitan ito, no? Itong ating Supremo ay ito yung si Commander Dado, no? Yung Baron ng Class 83, no? Ng PMA is hereby established effective 09 April 2024, no? Initial rank appointments. Ito, ex-Captain Clemente Enrique is appointed as General of the Filipino Guerrilla Forces effective 09 April 2024. Para sa kalaman ng lahat, ito si ex-Captain Clemente Enrique. Ito yung Baron ng Class 83 ng Philippine Military Academy, no? So ito talaga yung ating Supremo, no? Tapos number 20, retired Colonel Segundo Ismitran Jr. is appointed as Lieutenant General of the Filipina Guerrilla Forces effective 09 April 2024, no? So ito yun si Commander Mitran, naging kasama ko ito sa 7th Infantry Division ng Philippine Army doon sa Nueva Ecija, no? Tapos number 21, retired Police Captain Willie S. Lucas is appointed as Brigadier General of the Filipino Guerrilla Forces effective 09 April 2024. So lahat naman ito, isa lang yung dated nila, no? Noong 09 April 2024. So
Number 22, ex-Technical Sergeant Larry Navarra is appointed as Brigadier General of the Filipino Guerrilla Forces. Ganong date pa rin, no? Number 23, Professor Nelson D. Vargas is appointed as Brigadier General of the Filipino Guerrilla Forces. Ito yung deputy ng Region 7. Ito yung si commander natin dito sa Bohol, no? Si Neil Bargasi, no? Siya yun, no? Si Professor Nelson D. Vargas, appointed Brigadier General, no? Ibig sabihin, Brigade Commander ito, no? Brigade Commander ang hawak kasi Brigadier General. Ito yan yung ating Deputy Commander dito sa Region 7, no? Okay, number 24, Corporal Raymond M. Bongalusa is appointed as Colonel of the Filipino Guerrilla Forces effective 09 April 2024. 25, Retired General Brigadier General Pelizardo A. Simoy is appointed as Major General of the Filipino Guerrilla Forces effective 09. Retired Colonel Romy Satparam is appointed as Major General of the Guerrilla Forces. Number 26. 27, Mr. Abi is appointed as Major General of the Filipino Guerrilla Forces. Number 28, Retired Colonel Bernabe is appointed as Major General of the Filipino Guerrilla Forces. Number 29, Colonel Dante Ganier. Para kilala ko to si Colonel Ganier. Ang naging kawan namin na to dun sa Tanay, Rizal. Noon, nung mag-stroke kami doon. No? Orientation ng tawag nito, ng Scout Ranger Orientation Course. Parang nakamit ko ito, naging kawan namin to, official. Rank niya is Major General of the Guerrilla Forces. Si Colonel Dante Ganier. Designation 30. General Clement Enrique is designated as Supremo, no, of the Guerrilla Forces. Lieutenant General Segundo Smitran, it is designated as Deputy Supremo of the Filipino Guerrilla Forces. Effective 09 pa rin. 32, Brigadier General Willis Lucas, designated as Chief Personnel National Commander of the Filipino Guerrilla Forces. Brigadier General Larry Navarra is designated as Chief Intelligence National Commander of the Filipino Guerrilla Forces. Brigadier General number 34, Brigadier General D. Vargas is designated as Chief Operation National Commander of the Filipino Guerrilla Forces. So, si Deputy natin, no, si Commander Neil Vargas, hindi lang ito, siya pa yung National Commander ng Filipino Guerrilla Forces, no? Sa operasyon. Ibig sabihin ng operasyon, siya yung lahat ng operasyon sa National Guerrilla Forces under sa kanya. At Colonel Raymond M. Bongalusa is designated as Deputy as National Operation. Siya yung deputy naman ni Sir Vargas, no? Major Pelizardo A. Simoy as designated as Commander NCR effective 09 April 24. No? Major General Romy Satparam is designated as Commander Southern Zone effective 09. Major General Abi is designated as Commander Eastern Mindanao. Major General Bernabe designated as Commander in Northern Mindanao. 40, Major General Dante M. Ganier is designated as Commander Southern Mindanao effective 09. By command of General Enrique, signed, Segundo Smitran, Lieutenant General FGF, Executive Deputy National Commander. So ito yung yung kabuuan natin sa ating Filipino Guerrilla Forces. Ang layunin dito, dipinsahan ang ating barangay at pamilya against pananakop ng China, no? Labi na kay komunista yan sila. So wala na tayong oras mga kapuso at kapamilya. Shout out sa lahat, no? Sa ating shout out kay Risa Faye Kunag is watching, no? Magandang umaga sa inyo dahil diyan sa kamusta kay Kumpari, no? At ni Marie at sa inyo lahat diyan sa Ubay, no?
sa aking classmate, Bradix Barnaby Abosiho, na nanonood sa atin ngayon. Oh, Bradix, parang nawawala ka na sa ating group chat. No? Mingaw ng group chat na hindi ka na, hindi ka na parang matagal-tagal ka nang nagpahinga sa group chat natin. Saan ka na ba ngayon? Oh, okay, Bradix, ingat palagi, no? Okay, John Ray, ingat pala sila sa'yo. Huwag kang mag-ingat, no? Sila ang mag-ingat sa'yo. Okay, si John Ray Husayan. John, kamusta ka diya sa 10 first DTO, no? First tawag ito. Division Training Unit sa 1st Infantry Division Philippine Army. Ang ating pamangkin si John Ray Husayan, yung mag-iitan po ning mamumulong o trainer ng ating kasundaluhan dyan sa 1st Infantry Division. Nandyan siya sa Division Training Unit, no? Division Training School, no? Sa Pulacan, Zamboanga del Sur, no? Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Tapos si Bin Abosiho watching, Mona Lisa Baha, shout out sa iyo, Day. At mga kapusot kapamilya, wala na tayong oras, so magdasal muna tayo, no? Para tayo ay magtapos. Okay, pero before tayo magtapos, kantahan ko muna kayo, no? So, anong kantahin natin? Yung Ayaw Kahadlok. Ayaw Kahadlok. So, para di tayo matakot. So, dapat pili ka matakot kasi may paniniwala tayo sa Panginoon. Yung mga komunista, walang paniniwala. Yung China, walang paniniwala yan. Kaya dapat, huwag tayo matakot. Ayaw kahadlok sa iyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong piliran. Ayaw kahadlok nga moabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kung inyong gitinguha nga inyong kalagaran, ang mga kaigsuunan, labi na ang mga hilikawan. Ngayon galig-unon ninyo ang inyong baruganan, tungod kay dili lalim ang inyong nasudlan. Apan ayaw kahadlok sa inyong pagpanaw sa kalawuran. Ang Ginoo anak kanunay sa inyong piliran. Ayaw kahadlok nga moabot ang mga katalagman. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Kamu panalipdan sa gugma sa atong amahan. Okay, shout out din sa ating kasama dati, sa si Joy Mahal ng 10th Infantry Division, Philippine Army, doon sa Tuburan, no? Sa Mawab, Davao de Oro. Okay, magdasal na tayo kasi wala na tayong oras, bukas naman tayo. Okay? Okay, good morning, Sis Joy Mahal. Kumusta mo diha sa Davao?
sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Kumusta ko sa ni Father Mil Corino. Shout out sa iyo, Father. Okay, sa kalasamahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, landagi ang among kasipan, aron mailanamo ang kamatuoran nga mao si Hesus Kristo. Hinita sa imong gugma ang among kasing-kasing, aron mubati o butagad sa among isig katao. Linisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati o ipailayo kanamo ang mga daotang linguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot talitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigon namo sa paglaom, diin ang kagitgit banwagan namo sa kahayan, diin ang kasub-anan hupayon namo sa kalipay. O Diyos ng agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha, nga kami lipayon kay sa paglipay, nga kami pagasabton kay sa pagsabot, nga kami gugmaon kay sa pahigugma, tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mupasaylo, o diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O mga kapusot kapamilya, paki-push button ng heart button para sa ating pagpadayon mayong buntag sa tanan. Magandang umaga sa lahat. Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang umaga. Bye-bye. Bukas naman tayo.